Maingay ang paligid ng Cafe Lunas, timpla ng tawanan, huni ng jazz music, at tila ba hindi nauubos na kwento ng bawat isa. Sa isang sulok, naroon si Elise, tahimik na nakaupo sa isang lamesang para sa dalawa, hawak ang isang libro ngunit hindi nagbabasa. Sa halip, pinagmamasdan niya ang bawat taong dumaraan, tila may hinahanap, tila may inaantay. Dama po ang kanyang mga mata sa isang lalaking kakapasok lamang. Matangkad, may dalang kamerang nakasukbit sa kanyang leeg, at may matang parang hinugot mula sa isang alaala, malalim, masalimuot. Napangiti si Elise, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa biglang pagbalik ng isang damdaming matagal na niyang pilit kinalimutan, ang unang sulyap ng isang taong magiging dahilan ng kanyang pagkawasak. Marco, bulong niya sa sarili, halos hindi marinig. Hindi siya sigurado kung guni-guni lamang ito, o kung tunay ngang bumalik ang lalaking minsang nangako ng walang hanggan, ngunit tuluyan ding nawala ng walang palam. 3 taon na ang lumipas mula nang iwan siya ni Marco sa mismong gabi ng kanilang engagement dinner. Walang paliwanag, walang text, walang tawag. Isang mensahe lang ang natanggap niya, patawad. Mahal kita, pero kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Simula noon, nagbago ang lahat kay Elise. Hindi na siya muling umibig. Hindi na siya muling nagtangkang magmahal, sapagkat sa bawat pagkakataong sinusubukan niyang buksan muli ang puso, ang mukha ni Marco ang sumisilip sa kanyang alaala, bit-bit ang parehong tanong, bakit? Ngunit ngayong gabi, sa parehong kafe kung saan sila unang nagkakilala, muling bumungad ang anino ng nakaraan. Hindi siya nakagalaw. Hindi rin siya sigurado kung siya ba ay kinikilala pa nito, o kung tuluyang burado na siya sa alaala ng lalaking minsan niyang minahal ng buo. Lumapit si Marco sa counter, umorder ng kape, at sa hindi inaasahang pagkakataon, tumingin sa direksyon niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa isang iglap, parang huminto ang mundo. Elise, bulong ng lalaki, parang hindi makapaniwala. Tumanggo siya, pilit na ngumiti kahit nanginginig ang kanyang labi. Ikaw pa rin ang mahilig umupo sa sulok, sabi ni Marco, may halong lungkot ang tinig. At doon, sa gitna ng masayang kafe, 2 pusong duguan ang muling nagtagpo, at ang mga sugat na akala nilang nagsimulang maghilam, muling napunit. Tahimik si Elise habang nakatitig sa tasa ng kape sa harap niya. Hindi siya sigurado kung anong mas masakit, ang biglaang pagbabalik ni Marco o ang pagbalik ng lahat ng alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Pwede ba akong umupo? Tanong ni Marco, hawak ang sariling kape. Tumanggo si Elise, bagaman ang loob niya ay nag-aalimpuyo. Paano niya sisimulan ang usapan? Dapat ba siyang magalit, umiyak, tumawa na lang sa pait ng lahat? Umupo si Marco sa tapat niya. Ilang saglit silang parehong tahimik. Walang nagsasalita, pero parang sinisigaw ng katahimikan ang mga tanong sa kanilang pagitan. Elise, ang tagal na, mahinang sambit ni Marco. 3 taon, sagot niya, diretso ang tingin. 3 taon at isang gabing hindi ko maintindihan. Napayuko si Marco. Alam kong wala akong karapatang bumalik na parang wala lang. Pero totoo ang sinabi ko noon, kailangan kong ayusin ang sarili ko. Kaya mo akong iniwan. Halos pabulong ang tanong ni Elise, ngunit pan ng sakit. Sa mismong gabing sinabi mong gusto mong makasama ako habang buhay. Iyon ang pinakamasakit na desisyon sa buhay ko, Elise, sagot ni Marco. Pero hindi ko na kayang ipagpatuloy ang kasinungalingan. Napakunot ang noo ni Elise. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Marco. Nawalan ako ng trabaho noon. Nalubog ako sa utang. May sakit ang nanay ko. At hindi ko sinabi sa'yo kasi ayokong madamay ka. Ayokong pasanin mo ako. At higit sa lahat, natakot ako. Mas pinili mong iwan ako kaysa sabay nating harapin. Halos mapasigaw na si Elise, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ramdam ng puso niya ang muling pagkapunit. Dahil mahal kita, sagot ni Marco, habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Dahil ayokong hilahin ka sa putik ng problema ko. Mahal mo ako, pero iniwan mo ako sa ere. Sa gabi na akala ko, simula na ng habang buhay. Tahimik muli si Marco. Wala siyang maisagot. Walang salitang sapat para punan ang 3 taon ng katahimikan. Tumayo si Elise. Alam mo, Marco, mas pinili kong masaktan kaysa tanungin kung saan ako nagkulang. Pero ngayong alam ko na ang totoo, mas masakit pala. Kasi hindi pala ako kulang.
Natakot ka lang magmahal ng buo. Naglakad si Elise palayo, bitbit ang kape at pusong muling sugatan. Iniwan niya si Marco sa lamesa, tangan ang mga salitang hindi na niya kayang pakinggan. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, narinig niya ang mahinang tinig ni Marco. Elise, pwede pa ba? Hindi siya lumingon. Hindi pa ngayon. Hindi siya lumingon. Hindi siya huminto. Sa halip, patuloy lang si Elise sa paglalakad palabas ng Cafe Lunas, tinatahak ang malamig at madilim na kalsada ng gabi, tulad ng landas na tinahak ng puso niyang minsang iniwan at muling ginaiseng. Pagkauwi sa kanyang apartment, binuksan niya ang ilaw, ngunit agad ding pinatay. Umupo siya sa tabi ng bintana at minasdan ang mga ilaw ng Maynila, na tila mga bituing nakabitin sa ere, magaganda, pero malayo. Kinuha niya ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kama. Maalikabok, ngunit pamilyar. Doon nakatago ang mga alaala ni Marco. Mga larawan nila, tiket ng unang sine nilang pinanood, sulat kamay nitong love letter, at ang singsing na hindi kailanman naisuot sa daliri. Hawak ang singsing, napaiyak si Elise. Bakit ka bumalik? Bulong niya sa sarili. Bakit ngayon? Kapag natuto na akong mabuhay kahit wala ka. 3 taon siyang nagtayo ng pader sa paligid ng kanyang puso. 3 taon niyang sinabing hindi na siya magmamahal. At ngayon, sa isang iglap lang, dumating si Marco, dala-dala ang lahat ng kanyang iniiwasan. Maya-maya, tumunog ang cellphone niya. Isang mensahe mula sa numerong hindi niya na-save, pero kilala niya ang estilo ng mga salita. Mas mahigit, hindi ko alam kung saan magsisimula, pero kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, gusto kong ayusin kahit huling pahina na lang ng kwento natin. Marco, hindi siya sumagot. Sa halip, isinandal niya ang ulo sa bintana at pinaikit ang mga mata. Sa likod ng talukap ng kanyang mata, bumalik ang eksenang ayaw niyang maalala. Noong una silang nagkakilala, si Marco, ang batang photographer na mahilig kumuha ng litrato ng mga estranghero sa kalsada. At siya, si Elise, ang babaeng mahilig magsulat ng tula habang nagkakape. Sa araw na iyon, tinanong siya ni Marco ng isang tanong na hindi niya inakalang magiging simula ng lahat. Pwede ba kitang kunan ng litrato? At sa likod ng camera, nagsimulang mahulog ang puso nila sa isa't isa. Pero gaya ng isang larawang hindi kailanman nahanap ang tamang liwanag, nauwi sa dilim ang lahat. Kinabukasan, hindi makatulog si Elise. Tila ba bawat minuto ay tiniktak ng alaala, ang mga mata ni Marco, ang basag niyang boses, at ang huling tanong, pwede pa ba? Tumayo siya mula sa kama, nagbihis ng simpleng puting bestida, at naglakad patungo sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan, ang dating apartment ni Marco. Pamilyar ang lahat, ang matandang gusali na may sirang pinto sa pasukan, ang amoy ng lumang kahoy, at ang tunog ng mga yapak sa kahoy na sahig. Hindi na niya inaasahang naroon pa ito, pero tila tinatawag siya ng mga alaalang hindi niya matakasan. Ngunit pagdating niya sa harap ng pinto, wala na ang pangalan ni Marco sa mailbox. Iba na ang nakatira. Wala na siya roon. Bumalik si Elise sa Cafe Lunas. Umupo muli sa parehong lamesa sa sulok. Nagbaka sakaling naroon ulit si Marco. Ngunit wala. 1 oras, 2 tasa ng kape, at 3 tula ang naisulat niya. Wala pa rin si Marco. Paglabas niya ng kafe, may isang matandang lalaki ang sumalubong sa kanya. Nakaitim na kamera ang nakasukbit sa leeg, luma na, parang mas matanda pa sa kanya. Miss Elise. Tanong ng lalaki. Napakunot ang kanyang noo. Opo. Inabot ni Marco, sagot nito, sabay abot ng isang maliit na sobra. Pagbukas niya, isa iyong liham. Kilalang kilala niya ang sulat kamay. Mas mahigit mahal kong Elise. Alam kong hindi sapat ang paliwanag ko. Hindi ako umaasang patawarin mo ako agad, pero gusto kong malaman mo ang totoo. Ang pagkawala ko noon ay hindi simpleng pagtakbo. Isa iyong desisyon na binuo ng takot, hindi sa relasyon natin, kundi sa sarili kong pagkatao. Nagkasakit si Mama, nangailangan siya ng gamutan na hindi ko kayang tustusan. At sa paghahanap ko ng pera, nalubog ako sa utang. Ayokong makita mo akong ganyan. Ayokong masaktan ka dahil sa bigat na dala ko. Pero sa tuwing ako'y sumasabay sa agos ng buhay, pangalan mo pa rin ang binubulong ng puso ko. Sa bawat litrato, mukha mo pa rin ang hinahanap ng lente ko. Ngayon, may taning na ang buhay ni Mama.
Babalik ako sa Baguio para alagaan siya hanggang sa huli. Hindi ko alam kung ito na ang huli nating pagkikita. Pero Elise, kung sakali mang may natira pa sa puso mo para sa akin, hahanapin mo ako roon. Sa huling larawan ng ating alaala. Marco, nanginig ang mga kamay ni Elise habang hawak ang liham. Sa isang iglap, muling nabasag ang pader na pinaghirapan niyang buuin sa kanyang puso. At ngayon, isang tanong lang ang umiikot sa kanyang isipan. Pupunta ba siya kay Marco, bago pa mahuli ang lahat? Hindi na siya nagdalawang isip. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nasa terminal na si Elise, dala ang isang maliit na bag, at ang liham ni Marco na hindi niya binitawan buong magdamag. Ang biyahe patungong Baguio ay tila walang katapusan. Sa bawat liko ng kalsada, may tanong siyang gustong tanungin sa sarili. Tama ba ang ginagawa niya? Karapat-dapat pa ba si Marco sa kahit anong pagbabalik? Ngunit sa bawat pagdududa, isang tinig lang ang nangingibabaw sa kanyang puso. Paano kung ito na ang huli? Pagkarating niya sa Baguio, agad siyang bumaba sa lugar na binanggit ni Marco sa liham, isang lumang bahay na kahoy, napapalibutan ng mga punong pine, at may hardin na puno ng lavender na paborito ng kanyang ina. Kumatok si Elise. Binuksan ng isang babae ang pinto, payat, mapatla, at may malamlam na ngiti. Si Marco po, mahinang tanong ni Elise. Napatingin ang babae sa kanya ng matagal. Ikaw siguro si Elise. Nagulat siya. Opo, kayo po si. Ako si Aling Rosa, nanay ni Marco. Pinapasok siya nito sa loob. Tahimik ang bahay, malinis, ngunit ramdam ang bigat ng bawat sulok. Sa isang sulok, naroon si Marco, nakaupo sa lumang sofa, may hawak na kamera, at nakatitig sa isang lumang larawan. Pagkakita sa kanya, tila nagliwanag ang mukha ni Marco. Tumayo siya, dahan-dahan, tila takot na baka isang panaginip lang ang lahat. Elise, sambit niya, panang luha ang mga mata. Hindi nagsalita si Elise. Nilapitan niya ito, at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hinayaan niyang marinig ng puso niya ang tibok ng damdaming pilit niyang pinatahimik. Bakit mo ako pinatawag? Tanong niya. Dahil gusto kitang makita, bago pa tuluyang mawala ang pagkakataon. Umupo sila sa hardin habang unti-unting lumulubog ang araw. Sa paligid nila, naglalaro ang hangin sa pagitan ng mga dahon ng pine. Elise, panimula ni Marco, hindi na ako hihiling ng ikalawang pagkakataon. Ang hiling ko lang, sana, kahit sa huling kabanata ng buhay ko, ikaw pa rin ang laman ng alaala ko. Anong ibig mong sabihin? Kinabahan si Elise. May leukemia ako, mahinang tugon ni Marco. 2 buwan na lang ang ibinigay sa akin ng doktor. Hindi nakapagsalita si Elise. Napaiyak siya, napayuko, at napahawak sa dibdib, tila ba sinaksak ang puso niyang matagal ng sugatan. Bakit ngayon? Tanong niya, halos hindi marinig sa pagitan ng paghikbi. Bakit sa huling bahagi ng buhay mo ako tinawag? Tanging sa dulo lang ako nagkaroon ng tapang, sagot ni Marco. Pero kung papayagan mo ako, gusto kong maging masaya ang huli kong mga araw. Kasama ka. Hindi sumagot si Elise. Sa halip, lumapit siya kay Marco at niyakap ito ng mahigpit, yakap na puno ng galit, kirot, at pagmamahal. At sa ilalim ng lilam ng mga punong pine, pinili ni Elise ang hindi niya akalaing pipiliin pa niya. Ang magmahal, kahit alam niyang muli siyang masasaktan. 2 buwan, maikli para sa isang buong buhay, pero para kay Elise at Marco, sapat na ang bawat araw na magkasama sila. Gaya ng sinabi ni Marco, hindi na siya hihingi ng pangalawang pagkakataon. Pero sa katahimikan ng kanilang mga mata at haplos ng kanilang mga kamay, alam nilang binigyan sila ng pagkakataong tumawid sa panahon, kahit kaunti, kahit sandali. Araw-araw ay parang isang pahinang isinulat ng puso. Namamasyal sila sa Burnham Park, kumakain ng strawberry taho, tumatawa sa maliliit na bagay. Minsan ay tahimik lang silang magkasamang nakaupo sa ilalim ng mga pine tree, nagpapakiramdaman sa katahimikan. Naging masaya si Marco sa mga huling araw niya. At si Elise, kahit may lungkot sa puso, pinili niyang maging lakas ng lalaking minsan na siyang iniwan at ngayoy unti-unting ipinagkakait muli ng tadhana. Isang gabi habang umuulan, magkasama silang nakasilong sa lumang balkonahe ng bahay. Naalala mo noong una kitang kunan ng litrato? Tanong ni Marco, habang pinagmamasdan ang ulan. Hindi ko makakalimutan.
Ang kapal ng mukha mo noon, biro ni Elise, sabay tawa. Pero alam mo ba, bulong ni Marco, iyon ang unang beses na nakita ko ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Natahimik si Elise, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil ramdam niya ang totoo sa bawat salitang binitiwan ni Marco. Bakit hindi mo ako nakuhanan ulit ng litrato? Tanong niya. Ngumiti si Marco, may iniipon akong lakas. Gusto ko, ang huling kuha ko, ay yung litrato mo habang minamahal mo pa rin ako. Napatingin si Elise sa kanya, at sa mata ni Marco nakita niya ang lalaking kahit papaano, kahit huli na, ay nagsisikap magbayad sa pagkukulang. Bukas, sabi ni Marco, bago lumubog ang araw, gusto kong kunan ka ulit. Doon sa viewpoint sa itaas ng bundok. Sa huling liwanag ng araw, doon ko isasara ang koleksyon ko. Sigurado ka bang kaya mo pa? Tanong ni Elise, halatang alalang-alala. Kung ikaw ang kaharap ko, palaging kakayanin. Sa mga salitang iyon, pinili nilang yakapin ang kasalukuyan, isang gabing maulan, isang balkonahe, at isang pag-ibig na hindi na hinihintay ang bukas para sabihin, mahal kita. At sa puso ni Elise, nagsimulang tumibok ang isang panibagong sakit, hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa katotohanang malapit na niyang ilibing ang lalaking mahal pa rin niya. Maaga silang gumising kinaumagahan. Ramdam sa hangin ang lamig ng bagyo, ngunit tila hindi iyon sapat upang mapawi ang init sa pagitan ng dalawang pusong muling nagtagpo, kahit sa huling pagkakataon. Isang maliit na backpack lang ang dala ni Marco. Nandoon ang kanyang kamera, ang kanyang paboritong scarf, at isang maliit na tripod. Si Elise naman ay tahimik lang habang naglalakad paakyat sa tinatawag nilang dulo ng mundo, isang matarik na burol na may tanawing tila nililok ng kalangitan. Tahimik silang naglakad, wala masyadong salita, tanging ang hampas ng hangin at langit-ngit ng mga tuyong dahon sa kanilang mga yapak ang naging musika ng kanilang paglalakbay. Pagdating nila sa tuktok, tinanaw nila ang kalangitan. Habang unti-unting lumulubog ang araw, sinimulang ayusin ni Marco ang kamera. Nanginginig na ang kanyang mga kamay, hindi lamang sa lamig kundi dahil sa paghina ng kanyang katawan. Elise, mahinang sabi ni Marco. Tumayo ka sa gitna, sa may gilid ng bato. Gusto kong kunan ang mukha mo habang sinasalo mo ang huling liwanag. Sumunod si Elise. Tumayo siya sa lugar na tinuturo ni Marco. Kumakapit sa hangin ang kanyang best-idang puti, tila isang aninong naglalakad sa gitna ng liwanag at dilim. Sa mata ni Marco, wala nang mas ganda pa sa tanawing iyon, ang babaeng mahal niya, nasa harap ng paglubog ng araw, at ng pagtatapos ng kanyang panahon. Ilang beses siyang pamitik ng kamera. Click. Isa pa. Click. Isa na lang, sabi ni Marco, hingal na ang boses. Tumingin ka sa akin, Elise. Pagharap ni Elise, isang patak ng luha ang pamatak sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung anong klaseng tingin ang gusto niyang ipakita, ang sakit, ang pag-ibig, o ang takot na muli na naman siyang mawawala sa piling ng lalaking minahal niya. Pero ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng kabiguan at pag-asa. Click. Pagkatapos ng huling kuha, dahan-daang bumagsak si Marco sa damuhan. Agad siyang nilapitan ni Elise. Marco, sigaw niya, hawak ang kanyang pisngi, nanginginig. Marco, gising. Mahina ngunit malinaw ang boses nito. Salamat, Elise. Binigyan mo ako ng panahong maging buo, kahit saglit. Tumahimik ka, umiiyak na utos ni Elise. Dadalhin kita sa ospital. Ngunit umiling si Marco. Dito ko gustong matapos, sa lugar kung saan nakita ko ang pinakamagandang larawan ng buhay ko. Marco, huwag mo akong iwan ulit. Pero sa gitna ng kanyang paghikbi, marahang pumikit si Marco. At sa huling hininga nito, isang bulong ang sumabay sa hangin. Mahal kita, Elise, hanggang sa dulo. At sa dapit hapon ng araw, sa gitna ng katahimikan ng bundok, tuluyang lumisan si Marco, kasabay ng huling larawan ng kanyang minamahal, at ng pag-ibig na tumibok kahit sa oras ng pamamaalam. 3 araw matapos may libing si Marco sa paanan ng burol na tinawag nilang, dulo ng mundo, nanatiling tahimik si Elise. Hindi siya umalis sa Baguio. Hindi siya nagsalita sa kahit sino. Tila ninanakaw ng katahimikan ang lahat ng salitang nais niyang isiga. Nasa kanya ang kamera ni Marco, ang lumang kanan na minsang naging saksi sa mga ligaya at luha nila. Nang minsang lakas loob niyang buksan ang memory card,
Halos mapahagulgol siya. Doon, nakita niya ang huling mga larawan, siya, sa gitna ng liwanag ng dapit hapon, ngumingiti sa kabila ng luhang di kayang itago. Kasama ng kamera ay isang liham. Huling pamamaalam ni Marco, isinulat ilang araw bago ang kuha ng huling litrato. Mas mahigit Elise, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay hindi ko na nagawang magsalita pa sa huli. Pasensya na, patawad, sa lahat ng sakit na naidulot ko. Pero salamat din, sa pagbabalik mo. Sa pag-ibig mo. Sa pagpapatawad mong hindi ko man hiningi ng lubos, ay tinanggap mo pa rin ng buo. Ang lahat ng larawan ko, hindi para sa eksibisyon. Hindi para sa karangalan. Kundi para ipaalala sa iyo na may isang lalaking minahal ka, buo, totoo, at hanggang dulo. Kung kaya mo pa, ipagpatuloy mo ang mga larawang hindi ko na kayang kuhanin. Ikwento mo sa mundo ang isang pag-ibig na hindi perpekto, pero totoo. Sa bawat kuha, sana makita mo ako, hindi bilang alaala ng sakit, kundi bilang paalala ng pag-ibig na hindi kailanman nawala. Hanggang sa muli, kung may susunod mang buhay. Marco. Tumulo ang mga luha ni Elise habang binabasa ito. Para bang bawat letra ay palaso sa pusong muling tinahi ng kanyang presensya, ngunit ngayon muli na namang pinunit ng pagkawala. Kinagabihan, dinala niya ang kamera sa gilid ng burol. Itinapat niya ito sa kalangitan, tinanaw ang mga bituin, at unang beses niyang pinindot ang shutter sa kanyang sariling mga kamay. Click. Ang tunog na iyon, na dati musika ng pagmamahalan nila, ngayon naging pahiwatig ng panibagong simula. Kahit wala na si Marco, ang lente ng kanyang buhay ay hawak na ni Elise. At bagamat puno ng panibugho ang katahimikan ng gabi, natutunan niyang may mga palom na hindi wakas, kundi paanyaya, para sa panibagong paglalakbay. Ilang linggo ang lumipas, ngunit nanatili sa puso ni Elise ang parehong kalungkutan, ang parehong sakit na dulot ng pagkawala ni Marco. Ngunit hindi tulad ng dati, hindi na siya natatakot. Ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa pagtanggap, ng sakit, ng pagmamahal, at ng pagkatalo. Pumunta siya sa isang maliit na gallery sa Baguio upang magpakita ng mga larawan. Nais niyang ituloy ang pangako ni Marco, ang magpatuloy sa mga kuhang hindi natapos, ang kwento ng kanilang pag-ibig na hindi lang isang alaala. Sa loob ng gallery, nakatagilid siya sa harap ng isang malaking canvas na puno ng mga larawan na kuha ni Marco. Ang bawat litrato ay isang kwento, ang masayang mukha ni Elise sa tabi ng lawa, ang masilayan si Marco habang nag-aayos ng kanyang kamera, ang mga ulap sa ilalim ng araw, at ang mga lansangan ng Baguio na saksi sa bawat hakbang nilang dalawa. Maya-maya, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Isang matandang photographer, may suot na baso at may malumanay na tinig. Magandang araw. Ang mga kuhang ito ay mula kay Marco, hindi ba? Tanong ng matanda. Napatingin si Elise sa kanya, at medyo nagulat. Opo, sagot niya. Kilala po ninyo siya. Si Marco. Hindi ko siya personal na nakilala, ngunit ang kanyang mga gawa, ang kanyang mga litrato. Ang mga ito ay puno ng damdamin. Hindi ko rin maipaliwanag, ngunit may kakaibang enerhiya ang bawat shot. Tulad ng sa kanyang mga mata, may mga kuha siyang tapat at makulay, tulad ng pag-ibig na ipinapakita mo sa mga litrato. Napako si Elise sa mga salita ng matanda. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag, pero may isang bagay sa mga salitang iyon na tumimo sa kanyang puso. Sa mga litrato, napansin ko na hindi siya tumitigil hanggat hindi niya nahuhuli ang tamang sandali, patuloy ng matanda. At nakikita ko, na sa bawat kuha ni Marco, hindi lang siya ang nagmamasid. Tinutulungan kanyang makita ang sarili mong halaga. Iyon ang unang pagkakataon na napansin ni Elise na sa lahat ng mga alaala nila ni Marco, siya ang hindi lang naging saksi sa pag-ibig, siya ang isa sa mga kuhang larawan na itinago ni Marco sa kanyang kamera. Isang alaalang hindi na kayang gawing eksena, ngunit magiging bahagi ng kanyang buhay. Ito na ang iyong pagkakataon, sabi ng matanda. Kung gusto mong ipagpatuloy ang mga larawan ni Marco, gawin mo. Hindi lang siya ang mag-aalaga ng mga larawan. Pati ikaw, kailangan mong pangalagaan ang mga kwento sa likod nito. Muling tumingin si Elise sa mga larawan. Sa bawat kuha, muling binuhay ni Marco ang mga sandaling puno ng pagmamahal, ng kasiyahan, at ng pagsasakripisyo. Hindi na siya makapaghintay pa.
Magiging bahagi siya ng kanyang sariling kwento, at hindi niya hahayaang mabaon lang ang lahat ng alaala sa dilim ng nakaraan. Isang taon mula nang mamatay si Marco, nagbukas si Elise ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay, hindi lamang bilang isang tagamasid, kundi bilang isang manunulat, isang photographer, at isang babae na natutong yakapin ang mga alaala bilang bahagi ng kanyang pag-unlad. Ang mga larawan na iniwan ni Marco ay nagsilbing gabay sa kanya. Hindi siya nagmadali, minsan, naiisip niya kung saan kaya siya dadalhin ng mga kuha at mga alaala. Pero alam niyang hindi niya kailangang madaliin ang lahat. Ang mahalaga ay magpatuloy, at mahalin ang sarili sa bawat hakbang na tinatahak. Nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang misyon ni Marco, ang maglakbay at kumuha ng mga larawan, ngunit hindi lang bilang dokumentaryo ng buhay, kundi bilang isang pagsasalarawan ng pagmamahal na nagsimula sa isang simpleng kwento ng pag-ibig na hindi kailanman natapos. Hindi natapos sa kamatayan, kundi sa patuloy na pagninilay. Isang umaga, nagpunta siya sa parehong burol kung saan sila nagkita, kung saan ipinagpaalam siya ni Marco. Nandun siya sa tuktok, nakaupo sa ilalim ng isang punong pine, hawak ang kamera na minsan ay pag-aari ng lalaki. Sa langit, nakatanaw siya sa mga ulap na unti-unting nagbabago ng kulay, mula sa dilaw patungong rosas, at saka sa malalim na asol. Sa bawat lilam, naramdaman niyang kasama siya ni Marco, sa mga alaala, sa mga larawan, at sa bawat hininga ng hangin na dumarampi sa kanyang balat. Hindi ko na alam kung saan patutungo ang kwentong ito, Marco, sabi ni Elise sa hangin, ang kanyang boses ay matamis at puno ng tapang. Pero natutunan kong tanggapin ang iyong palm. At ngayon, natutunan ko rin ang magpaalam sa aking sarili. Ipinagpatuloy niya ang pagkuha ng larawan. Bawat kuha, bawat hakbang, bawat paghinga, lahat ng iyon ay isang simbolo ng kanyang muling pagbangon. Ang bawat larawan na tinutok ng kanyang kamera ay hindi na lang alaala ng isang pag-ibig, kundi isang paglalakbay patungo sa pag-asa. Alam niyang hindi madali, at marami pang darating na pagsubok, pero sa mga larawan, nahanap niya ang sagot, ang magpatuloy sa mga kwento, ang kanyang kwento. Sa kanyang mga huling larawan, hindi lang siya ang nakikita. Nandun si Marco, hindi bilang isang alaala, kundi bilang isang bahagi ng buhay niya na nagbigay ng lakas. Sa bawat larawan, makikita ang pagmamahal na walang hanggan, hindi sa oras o lugar, kundi sa mga puso ng dalawang tao na nagmamahalan. At sa pagtatapos ng araw, habang ang araw ay tuluyang lumubog, natutunan niyang magpasalamat. Salamat sa mga oras na naging masaya siya. Salamat sa mga pagkakataon na pinili nilang magkasama, kahit alam nilang may mga hadlang. At salamat sa pag-ibig na kahit sa huling sandali, natutunan nilang ipagdiwang. Dahil sa dulo ng bawat paglalakbay, may mga bagong simula.